Ang sining ng industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas ay patuloy na nagluluwal ng mga natatanging talento na nag-iiwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Sa bawat henerasyon, mayroong mga batang artista na hindi lamang nagpapakita ng kagandahan ng mukha, kundi nagtataglay din ng pambihirang kakayahan sa pag-arte na kaya makipagsabayan sa mga veterano sa industriya. Isang malinaw at buhay na patunay rito ang buhay at karera ng isang dating tanyag na batang aktres na si Mona Luis Rey, na sa kasalukuyan ay mas kilala ng publiko sa pangalang Mona Alawi. Si Mona Luis Rey ay sinilang na may tunay na pangalang Mona Marbella Al-Alawi noong Agosto 19, 2004 sa Maynila. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may magkahalong lahi kung saan ang kanyang ama na si Samir Al-Alawi ay isang Moroccan national habang ang kanyang ina naman na si Fatima Marbella ay isang purong Pilipina. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay sina Almira Al-Alawi, Hashim Al-Alawi at ang kilalang aktres at naglalakihang social media influencer na si Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi na masikat sa pangalang Ivana Alawi. Bago pa man sumikat ang pamilya sa modernong plataporma, ang buhay ng pamilyang Al-Alawi hindi naging madali. Noong ipinagbubuntis pa lamang ng kanyang ina si Mona noong taong 2004, nagpasya ang kanyang mga magulang na maghiwalay. Dahil sa mabigat na sitwasyong ito, ang kanyang ina ay nagpasyang bumalik sa Manila upang doon iluwal si Mona, habang ang tatlo niyang nakatatandang kapatid ay naiwan muna sa pangalaga ng kanilang ama sa bansang Bahrain. Noong taong 2006 lamang muling nagkasama-sama ang mga magkakapatid nang iuwi ng ina ang tatlong nakatatandang anak sa Pilipinas upang dito na permanenteng manirahan at magsimula ng bagong buhay. Ang formal na pagpasok ni Mona Luis Rey sa mundo ng industriya ng telebisyon ay naganap noong taong 2011 noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ang kanyang karera ay nagsimula nang opisyal siyang pumirma ng kontrata sa ilalim ng Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network. Hindi naging mahaba ang paghihintay ng batang aktres para sa kanyang malaking pagkakataon dahil kaagad siyang biniyayaan ng isang napakahalagang proyekto na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Siya'y napili ng tanyag at yumaong direktor na si Mario J. De Los Reyes upang gampanan ang pangunahing karakter sa isang family drama series. Ang proyektong ito ay walang iba kundi ang teleseryeng Munting Heredera na nag-premiere sa GMA Telebabad noong 9 ng Mayo 2011. Sa seryeng ito, ginampanan niya ang papel ni Jennifer Monterreal, isang nawawalang apo ng isang mayaman at makapangyarihang matriarka na si Doña Anastasia Monterreal, na ginampanan naman ng veterana at reyna ng pelikulang Pilipino na si Gloria Romero. Ang teleseryeng Munting Heredera ay nagkamit ng napakalaking tagumpay sa rating ng telebisyon, dahilan upang paulit-ulit itong pahabain ng pamunuan ng GMA Network. Ang serye na nakatakda sanang ipalabas sa loob lamang ng ilang buwan ay tumagal ng halos 9 na buwan at nagwakas noong Pebrero 3, 2012 na may kabuuang 175 serye ng palabas. Dahil sa pambihirang pagganap na ito, si Mona Luis Rey nakilala sa buong bansa bilang isa sa mga pinakamahuhusay na child star. Noong taong 2012, opisyal siyang na-nominate para sa kategoryang Best Child Performer sa prestihiyosong PMPC Star Awards for Television. Isang malaking karangalan para sa isang batang bago pa lamang sa industriya. Ang seryeng ito ang naglatag ng pundasyon ng kanyang kasikatan at ito ang naging pangunahing sagot kung bakit at paano siya mabilis na sumikat. Matapos sa kanyang matagumpay na debut, patuloy na naging maningning ang karera ni Mona sa GMA Network sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga pangunahing papel sa telebisyon. Noong huling bahagi ng taong 2012 hanggang unang bahagi ng 2013, pinangunahan niya ang fantaseryang Aso ni San Roque, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Fatima Salvador, isang bulag na bata na may busilak na puso at anak ng isang mortal at isang manananggal. Ang proyektong ito ay lalo pang nagpatatag sa kanyang estado bilang isang bankable child star dahil sa galing niyang umarte bilang isang walang paningin. Sinundan ito ng iba pang mahalagang proyekto tulad ng Luna Blanca noong 2012 kung saan nakasama niya si Heart Evangelista, sa huling yugto ng kwento, ang Bukod Kang Pinagpala noong 2013 bilang ang batang Laura Alcuar, at ang seryeng May BFF noong 2014 kung saan gumanap siya bilang Rachel Garcia kasamang isa pang child star na si Jillian Ward. Nagpatuloy ang kanyang paglabas sa telebisyon sa pamamagitan ng mga guestings at mga batang bersyon ng mga pangunahing tauhan sa mga seryeng tulad ng Buena Familia, Hahamakin ang Lahat noong 2016 at Hindi Ko Kayang Iwan Ka noong 2018. Sa bawat proyekto, pinatunayan niya na ang kanyang kasikatan ay hindi lamang dala ng tsansa kundi ng tunay na talento at dedikasyon sa sining ng pag-arte. Sa kabila ng napakagandang takbo ng kanyang karera sa showbiz,
May isang mabigat na lihim at hamon ng hinarap ni Mona Luis Rey sa likod ng mga kamera, ang kanyang usaping pangkalusugan. Noong taong 2011, sa mismong taon kung kailan siya nagsimula sa munting heredera at bago pa man maging ganap ang kanyang kasikatan, si Mona ay opisyal na na-diagnose na may sakit na type 1 diabetes o mas kilala rin sa tawag na juvenile diabetes. Ang sakit na ito ay isang talamak na kondisyon kung saan ang lapay o pancreas ng katawan ay gumagaw ng napakaliit o kaya ay walang insulin, ang hormone na kinakailangan upang mapamahalaan ang antas ng asukal sa dugo. Ayon sa mga ulat at panayam sa kanya noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, natuklasan ang kanyang sakit nang magtungo siya sa ospital at lumabas sa pagsusuri na ang kanyang blood sugar level ay umabot sa nakakatakot na antas na 658 mg per deciliter, kung saan ang normal na antas para sa isang tao ay nasa pagitan lamang ng 70 hanggang 180 mg per deciliter. Si Mona ay tanging miyembro ng kanilang pamilya na nagkaroon ng ganitong uri ng malubhang karamdaman. Ang pamumuhay na may type 1 diabetes ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng aktres. Sa edad na 7 at 8 taon, natutunan na ni Mona na mag-iniksyon ng insulin sa kanyang sariling katawan ng ilang beses sa isang araw upang mapanatiling balanse ang kanyang asukal. Kinailangan niyang sumailalim sa isang napakahigpit na dieta kung saan mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang pagkain ng mga candy, tsokolate, puting kanin, gayon din ang pag-inom ng mga juice at soft drinks. Ang maaari lamang niyang kainin bilang alternatibo ay napakaliit na bahagi ng brown rice at mga pagkaing walang mataas na carbohydrates at asukal. Ang kondisyong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pisikal na pagkabagod habang nagtatrabaho sa set ng mga teleserye. Gayunpaman, ang sakit na ito ay pangmatagalan at nangangailangan ng permanenteng atensyong medikal na naging pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang prioridad ng kanyang pamilya para sa kanyang kapakanan. Habang lumilipas ang mga taon at papasok na si Mona sa kanyang kabataan, ang kanyang sakit ay nagdulot pa ng mga karagdagang komplikasyon na naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Noong taong 2021, sa pamamagitan ng isang vlog ng kanyang kapatid na si Ivana Alawi, ibinahagi ni Mona sa publiko na siya ay na-diagnose na may diabetic neuropathy. Ito ay isang uri ng pinsala sa mga ugat o nerve damage na karaniwang nagaganap sa mga taong may mga matagal ng sakit na diabetes. Ipinaliwanag ni Mona na ang kanyang mga ugat ay nagulat nang biglang bumaba ang kanyang mataas na sugar level, nagdulot ng matinding sakit sa kanyang katawan at naging dahilan upang hindi siya pansamantalang makasama sa mga regular na aktibidad ng pamilya. Bukod dito, noong buwan din ng Agosto 2021, 2 linggo bago ang kanyang 17 kaarawan, dumanas si Mona ng isang malapit sa kamatayan o near-death experience dahil sa aksidenteng labis na pag-iniksyon ng insulin. Dahil sa mga paulit-ulit na krisis pangkalusugan na ito, madalas na naisusugod si Mona sa intensive care unit upang masubaybayan ang kanyang kalagayan, na siyang nagpaliwanag sa publiko kung gaano kasela ng kanyang buhay sa likod ng ningning ng showbiz. Bagamat nagkaroon siya ng maikling pagbabalik o showbiz comeback sa ilalim ng ABS-CBN Kapamilya Network noong bahagi ng 2022 sa pamamagitan ng teleseryeng A Family Affair kung saan ginampanan niya ang mas batang bersyon ng karakter ng kanyang kapatid na si Ivana Alawi, ito ay nanatiling isang espesyal na partisipasyon lamang at hindi sinundan ng mga mabibigat na serye. Mas pinili ng kanyang pamilya, partikular ng kanyang ina at ni Ivana, na bigyang prioridad ang kanyang kalusugan, edukasyon at kaligtasan kaysa sa pagod ng tradisyonal na pag-arte sa telebisyon. Sa kabila ng kanyang pagkawala sa telebisyon at pelikula, hindi tuluyang nawala si Mona sa mata ng publiko dahil sa kanyang matagumpay na transisyon patungo sa digital media. Ang kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay ang pagiging isang ganap at matagumpay na social media personality, content creator at vlogger. Siya ay naging isang napakahalagang bahagi ng mga viral YouTube vlogs ng kanyang kapatid na si Ivana Alawi kung saan ang kanilang natural na kulitan, pranks at malalim na ugnayan bilang magkakapatid ay kinagigiliwan ng milyong-milyong mga subscribers sa mundo. Bukod sa paglabas sa mga vlog ni Ivana, si Mona ay mayroon ding sariling malaking pangalan sa plataforma ng TikTok sa ilalim ng username na @MonaAlawi. Sa kasalukuyan, siya ay mayroong higit sa 16.7 million followers at nakalikom ng mahigit 213 million likes sa kanyang mga video. Ang kanyang mga nilalamang video ay nakafocus sa mga beauty at makeup tutorials ng mga sikat na sayaw o dance trends at mga maikling sulyap sa kanyang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang pamilya.